ng Philippines, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo maitaguyod ang sanlibutan sa maliwasay na pagkilan ayon sa daigdig mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Problema, hindi kami pwedeng upo, hindi namin makikita. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol sa mga pinagkakamahan, alamin niyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang mabuluhang pamamagitan na inyong hinana sa inyong mga kapatiran. Ang itinubos sa inyo hindi mga bagay na nasisira o naubos, pares ang ito o bilang, kundi ang buhay ng mapilihan sa Diyos. Siya ang poder walang pagpili at pagpapalagay. Itinalagay siya ng Diyos sa gawain ito bago malikha na ito. Trainis natin ng At mga alang-alang sa inyo, ipinanghinas siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y walang bumuhay at nagparang. Ano ba't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos? Ngayon malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano bang nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid? Naway maging maalat at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak, ito ang lahat niyang karitan. Ang damo ay nagtutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagit kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong putihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong putihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong putihin. Ginagawa mo tahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang Ganun ka din. kung siya ay nag-uutos at dahil itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagduduwa. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong putihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pamilya. Ang tuntunin mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakuda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong putihin. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah.
sa Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan sila patungong Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, ngayon paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Sa tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago, Juan, na anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus, sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatayin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatayin ko ay babatayin nga ninyo. At kayo bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga lulukang sinasabi niya ay para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa mga kapatid. Kaya't pinagapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na ang mga tinuturing ng pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at dinadahilan. Siyang nasusunod, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng marami. Mga kapatid at mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Meron po akong kasama si Sister Rina. Siya na tayo. Si Sister Rina ay ang counterpart namin mga Blessed Sacrament Fathers. Pero kami mga madre, tawag na sila mga servants of the Blessed Sacrament. Si Rina po ay in charge sa recruitment. Kaya makikita niyo siyang pakalat-kalat. Ito'y dahil nangihikayat siya. Hahanap siya ng mga papasok. Tinanong na sa akin, meron ba doon mga dalaga? Kasi kung maraming binata siguro doon, baka meron din mga dalaga. Puntahan natin. Kaya sumama siya sa akin dito. Sabi ko, meron mga babae na pwede ba ng mga dalaga? Anyway, you are interested. No? Interesado kayo. Pero you can go to Santa Cruz Church. Kung meron kayong mga kilala, hindi naman sabi kayo, makilala ng lahat ng gusto pumasok at lingkod. Through the life. Gusto mo nang pumasok? Sa Santa Cruz po, magdala mo kayo. Oo. Missionary ka. Okay. Sa ating banghil na may Merkules, binanggit ni Jesus yung mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Yung kanyang paghihirap, nagkamatayan, at muling pagkabuhay. Naniniwala ako na karamdam siya ng takot at pagmamahal. Subalit sa kabila nito, dalawa sa kanyang mga alagad, mga anak ni Zebedee, mga anak ni Zebedee, si James and John, si Santiago at si Juan, nag-isip agad ng pwesto sa paghahari niya. Hindi nila ilagay siya isa sa kanan, magkapatid, isa sa kaliwa. Maliwanag ng dalawang magkapatid, hindi nila naiintindihan ang buhay na kanilang pinasok. Nagahari pa sa kanila yung personal na interest, yung makasariling katalagan. Bakit na naman din tayo? Gusto natin angat tayo. Gusto natin yung magandang pwesto. Sa pagkarinig ng ibang alagad, yung 10, nagalit sila dahil hindi dahil naiintindihan din nila yung paglilingkod, pagsisilbi, ang buhay na pinasok nila. Kundi naiingit sila sa dalawa. Parang piling nila na unahan sila ng dalawang magkapatid, kaya nagalit yung 10 alagad. Gusto rin nila yung lugar na hindi ni James and John. Yes, ma'am. My dear friends, the lust for power and fame is a strong temptation for many. Kaya ginamit ni Jesus itong pagkakataon ay pinakuruan sila. Pinalalahanan sila ni Jesus na ang buhay na kanilang pinasok ay buhay na ibigay ng sarili.
pagsisilbi, hindi buhay para sa kanya. Pagpapari, hindi ko para magsika. Okay, pagsisilbi, dali kay sister. Jesus reverses the order to do greatness and glory. If we want to be first and great, we must put ourselves at the service of others. Yun ang sinasabi ni Jesus. Siya mismo nag-isa sa atin. He came to the world, Diyos na anak. Nag-isa sa atin, hindi para pagsilbihan, kundi para maglingkod at pakumbaba. The Son of Man came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for them. Para kay Jesus, ang kapangyarihan at pagmamahal, hindi dapat iniiwanan. Ganun din ang pagsisilbi at pagsasakripisyo. Power and love, service and sacrifice, they need to be together. Kapag ang kapangyarihan lang, walang pagmamahal, hindi maganda. Ang mangyayari, nariyan ang pag-aabuso, hindi wala kang pagmamahal, gusto mo lang ng power. Nariyan ang pag-take advantage sa iba. Nariyan ang pagmumbang ng marami. Dahil hindi mo may iniisip yung kapakanan ng marami, gusto mo lang yung sarili. Kaya, kapag ang power ay walang pagmamahal, maraming hindi maganda lang yan. Ang lahat na gustong sumunod kay Jesus, kailangan handa uminom sa kopa ng pagkikira. Dahil sa mata ng Diyos, ang pinakadakila ay marunong magsipigod at magsakripisyo para sa iba. Pero kadalasan sa atin ay pagkakuhan, ay pagkasadya. Sa gobyerno, sa PNP, sa opisina, kahit sa simbahan. Pag ito ang nagkahali, laging may away, at meron din nauwi sa kalakay. Ang Indian ay walang lugar sa piling mga Diyos. Kaya tayo tinawag ng magkumbaba at magsilbi. Jealousy, envy will not do us any good. Because this will only make us feel discontent and unhappy. Sana dala natin matutunan ng mga values ng kalilan ng Diyos. Mga marino, kung saan kayo mapunta, saan mapunta sa kayo maasahan, sa buhay, sa tayo matutuhan natin mag-input. Hindi lang para sa pamilya natin. Mag-input na sa pamilya natin mag-input. Upang sa kayo, may panaganap natin ang values. Pagkakati sa mga Diyos. Amen? Pagkakati. Ipinahayag ni Kristo ang ating Panginoon ang kanyang mapagligtas na pangatayong ng pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang magpapasakit ng lingkod, ilahat natin sa ating mga bagay, ang ating magpalinagin, at ang ating tugon ng Panginoon, tingin mo ang aming pagkakas. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ang away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ating lahat na mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusupat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag iniugnay sa paghihirap ng Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa bawat isa at tulad ng iyong anak na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Sila paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ang naming bigyan, pagkatulog mo ang madapat alay o ang sambahin ng kayan. Kawa ng kami at bigyan ng mga iyong kaloob at ang iyong kapaghahain at magpapalabay ng pagpapatay sa amin. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin mo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito ay aming maihayag kahit na ito'y walang lumang may daragdag sa kakilaan sa iyo ay itaas. Sa pagpupuli namin, ang ikinabang at kami ng iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na ginamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuli sa iyo nang walang hanggang sa kalalikan, kami nagbubudli sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon.